Magandang araw guys. Share ko lang to. Matagal ko nang tinanong sa mga nakikipag-debate sa online. Ah, Guys, share ko lang sa inyo yung nakita kong aral ng Iglesia ni Cristo dahil nagsusuri ako. Ito lang yung tanong sa isipan ko na tinanong ko na. Pero sabi nila wala pa daw silang aral tungkol dito. Tinanong ko to sa mga nakikipag-discussion sa TikTok, yung mga debaters doon. Ito yung tinanong ko sa kanila guys na wala pa daw silang aral. Kasi ang sabi dito sa Isaiah 46 verse 11, sabi dito na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan. Yan, sabi dito, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ayan ang sabi dito. Ngayon, ang aral nila na si kapatid na Felix daw ang katuparan nito. Okay, guys. Si kapatid daw na Felix ang katuparan nito ng ibong mandaragit. Kasi daw mula sa silanganan daw. Kaya daw silanganan, ito daw yung tumutukoy sa Pilipinas. Paano napatunayan nila na Pilipinas daw? Kasi sabi nila dito, pag binaba natin, ito ano nila to, website nila na tunay na lingkod. Ay nakalagay dito, tunay na lingkod, INC, Iglesia ni Cristo, no official blog. Pero pag sa mga pasugo nila, ayun din yung aral nila. Yung aral dito, pares lang din sa mga pasugo. Na sabi dito, dito, hanapin na natin na. Ayan. Ayan, ito. Yung sabi dito, ang lugar po na tinutukoy ay malayong silangan. Bakit tayo nakatitiyak na malayong silangan? Malayong silangan ang tinutukoy na lugar is ang pagkasalin sa wikang Ingles. Sabi dito is ang pagkasalin sa wikang Ingles. Ito nakasulat dito, wikang Ingles, sapagkat is, di ba, sabi sa Ingles, sa Hebrew term na ito, basahin natin sa Hebrew term na ginamit natin, sa Hebrew na term na ginamit na talata ay misrak. Ayun aral nila yan. Yung is daw sa Isaiah 46:11 ay misrak at hindi daw kedem. Ang ibig sabihin daw nito sa ginamit nilang batayan, yung Smith Bible Dictionary. Okay, Smith Bible Dictionary to. Ayan. Tuloy pa natin. Guys, ito yung patunay nila. Ito ginamit nila is Smith Bible Dictionary. Sabi dito sa Smith Bible Dictionary, is the Hebrew term kedem properly means that which before, in front of person. Which applied to the is, some from the custom of turning in that direction, describing the points. The term as general use refer to the lands lying immediately of Palestine. Sabi dito, yung kedem daw directly use refer to the lands lying immediately eastward and of Palestine. On the other hand, on the other hand, misrak daw
is use of the Far East. Ay no, sa aral nila, Far East. With less definite signification. Kumbaga, hindi daw tiyak eh. Hindi tiyak na lokasyon. Ngayon, kaya daw sinabi nila na ngayon guys, kaya sinabi nila na Misrak kasi Far East daw yun. Ayan na nakalagay Far East, ayan yung mga verse. Ayan. Mali pa nga to, dapat 41 verse 2. Ayan, mali yan. Walang 42 verse 2 na nakalagay dyan is Misrak. 41 verse 2 lang po to. Ayan. Tingnan natin Ayan, 42, 41 verse 2, 41 verse 25, 43 verse 5, 46 verse 11 ng Isaiah. Ngayon guys, sabi nila, ayan maliwanag sa aral nila na ang Misrak daw ay katuparan ng Pilipinas, kasi kapag ang Misrak ay isinalin mo, o ang ibig sabihin daw ng Misrak ay malayong silangan, na ang Pilipinas daw ay tumutugma doon dahil ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Ang tanong naman natin ngayon guys, eto i-share ko lang ang tanong naman natin ngayon guys, eto, kasi ito sabi nila yung Misrak malayong silangan, ang lokasyon daw nun ay Pilipinas. Ayan sabi nila, diba? Pilipinas. Okay guys, ito sabi ng ating na mga kapatid sa iglesia, sabi doon ang tinutukoy daw na Misrak ay Far East, at ang Far East daw, ayan tingnan nyo ito, gayon din kung ating pangsusuriin, binanggit sa talata na ang East na tinutukoy ay far away country. Far away country, kaya sabi dito po, makatwiran na ang lugar ay tumutukoy sa Far East. Ayan sabi nila, ang Pilipinas ay, bigla sila natanong dito, ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong ayan sabi nila, ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong silangan. Ayan po. Ano po ang imamatuwid at itidepensa ng iba na pilit na sinasabi na si Cyrus ang katuparan sa hula? Ngayon, pinabubulaanan nila na ngayon sinasabi dito sa kanilang sa iba't ibang lathala nila na hindi daw si Haring Siro yun, sapagkat si Siro daw ay ang lokasyon daw nun ay Kebeng, hindi daw Misrak. Gets nyo? Okay, pero ang katunayan po na ang Misrak ay tumutukoy po talaga kay Haring Siro. Kaya po nagkakaroon po ng kontradiksyon ng ang aral ng Iglesia ni Cristo. Babasahin po natin Ito kasi yung Isaiah 46:11 nakalagay dito Misrak, diba? Misrak yan, Isaiah 46:11. Ngayon titingnan naman natin ngayon yung propesya din ni Haring Siro, kasi sabi nila ang Misrak Pilipinas daw yan, Far East. Wala daw sa Far East, wala daw sa Misrak si Haring Siro, kaya kay Felix Manalo daw to. Basahin naman natin ngayon kung hindi ba Misrak ang propesya ni Haring Siro, kasi kapag Misrak, ibig sabihin nagko-contradiction sila sa Biblia. Guys, ito yung sikreto dyan. Sabi kasi nila, pag sinabing Misrak daw ay lokasyon daw ito ng Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Ngayon, ito i-share ko yung prophecy ni Haring Siro
Sabi nila kasi nasa Kedem daw ang Haring Zero. Ngayon babasahin ko dito sa Isaiah 41 verse 2. Ito. Sabi dito, who raised up one from the east. Ayan. Ang nakalagay dito guys ay Misrak din. Baka naman sabihin nila si Felix pa rin to. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 2. Ganyan babasahin natin who raised up one from the east, who is in righteousness, called to his feet, who gave before him the nation. Ay binigay sa kanya lahat ng mga bansa, and over the kings, mga hari, made him rule. Naghari, kumbaga pinamunuan sila nitong isang tao na to na galing sa Misrak. Ay no, baka sabihin din ni kapatid na natin sa iglesia na baka sabihin din ng mga kapatid natin sa iglesia na yung tao na to si Felix Manalo pa rin porket nakalagay ang Misrak. Contradiction ngayon to kasi kahit sinong kahit sino mga dalubhasa, alam na si Haring Zero ito. Pero tingnan mo Misrak ang gamit dito ng East, pero wala siya sa Pilipinas. Ibig sabihin lang guys na merong discrepancy, merong contradiction ang turo ng INC sa Biblia, sapagkat ang Misrak ay hindi Kedem ang lokasyon ni Haring Zero, kundi Misrak, at ang Misrak ay hindi Pilipinas. Okay? Sinasabi kasi nila Misrak, Pilipinas, lugar sa Pilipinas, lugar sa malayong lupain sa silangan na katuparan ay Pilipinas. Pero kasi dito Misrak, pero Persia to. Alam ko nanggaling sa Persia to si Haring Zero, kahit i-search nyo sa Persia to. Okay, mga libong kilometro din to siguro kung susuruin mo. Kung mula sa Israel papuntang east ay mula sa Israel papuntang eastward ng Israel ay makikita nyo ito yung lokasyon ni Haring Zero. Search natin. Search natin of Israel to Persia. Search natin guys. Ayan guys. Ngayon naging Iran na siya yung Persia and Jerusalem. Kita nyo guys, eastward. Ngayon hindi natin alam kung gaano kalayo to, pero malayo to, milya to guys. Malayo yung lupain sa silangan to. Okay guys, sana naunawaan nyo. Pwede kayo mag-comment, pwede kayo magtanong. Okay, may mga share pa tayo na iba, sana maliwanagan kayo guys. Napakagandang bahagi ito ng ating pag-aaral. Sa reels ko to lalagay kasi may daw dito, maganda daw sa reels. Part lang to, part lang. Okay, mag-like kayo, share, comments, para malay mo masagot to ng mga kapatid natin sa iglesia, na sana ay mabigyan tayo ng sagutan, kasi contradiction to sa Biblia. Dahil sabi nila ang Misrak ay malayong silangan, na ang katuparan ay sa Pilipinas, na katuparan nito, yung tao na to, sabi nila sa Isaiah 46:11 ay si kapatid na Felix. Pero yung Misrak na to guys ay eto dito nga yung prophecy ni Haring Zero. Ayan sa Isaiah 41 verse 2 ay Misrak din. Ngayon contradiction na to sa tinuturo ng iglesia, na Misrak ay malayong silangan, katuparan ng Pilipinas. Okay, sana maunawaan nyo guys. Eto lang
Yung ano na to, i-share ko lang to guys, kasi eto, tinanong ko na to sa mga nakikipag-debate, nakikipag-diskusyon, nakikipag-sharing sa mga live. Tinanong ko na to sa lahat ng mga tao doon na magagaling sila sa Biblia. Ngunit ito, hindi talaga nila nasagot. Ang sinabi na lang nila sa akin ay wala pa daw silang aral tungkol dito. Kaya nakakalungkot, bilang isang nagsusuri ay wala silang kasagutan sa tungkol dito. Guys, okay, simple lang naman to guys, simpleng tanong lang naman to, simpleng usapan lang naman namin. Sana ay mabigyan ng huwag naman sanang masamain. Kumbaga nagsusuri lang tayo, huwag masamain ng mga ating mga kapatid sa iglesia, dahil sabi nga rin sa Biblia, di ba, suriin ang bawat espiritu, di ba? Diba? Ayun lang, ako pinusuri ko lang, sana hindi tayo nakasugat, nakasakit ng damdamin ng mga ating mga viewers. Maraming salamat. Please like, share and follow. Thank you.